Sa video na to, bibigyan ko kayo ng super easy na formula para makagawa ng viral TikToks. Hindi kailangan komplikado ang pagiging viral sa social media. Sa totoo lang, kahit sino pwedeng mag-viral, basta may tamang knowledge foundation. Kaya susubukan kong i-simplify lahat ng natutunan ko sa platform in the past 2 years para sa inyo. Syempre, take everything na matututunan nyo dito with a grain of salt. Maraming creators dyan na ibang approach sa social media. And honestly, sa tingin ko walang tama o maling paraan. Lahat ng to ay base lang sa kung anong alam ko. So, diretso na tayo sa formula. May 3 parts to. Yung unang part is yung hook, pangalawa yung story, at pangatlo yung payoff. Yung hook medyo self-explanatory. Dito mo hulihin yung audience. Kaya kung anong ipapakita at sasabihin mo sa first 2 seconds ang pinaka-importante. Kapag nakuha mo sila sa first 2 seconds, mas mataas yung chance na manood sila. Pero kung hindi, malamang mag-scroll lang sila. Ito yung ilang examples ng hook. Pwede kang magpakita ng sobrang interesting na bagay, gumamit ng text para magdagdag ng context, mag-share ng super relatable content. Mahilig talaga yung mga tao sa TikTok sa relatable videos. Or gumamit ng listicle kasi gustong-gusto ng viewers na alam nila kung ano yung aasahan nila sa video. Pwede mong sabihing top 3 or top 5. Hindi advisable ang top 10 or mas mahaba kasi sa TikTok, short form content ang focus. So kung gusto mong mag-viral, mas maikli, mas okay. Now, yung next part is story. Dito ka na magdi-deep dive sa hook mo. Lahat ng good viral TikTok may elements ng good storytelling. Kaya make sure na wala kang unnecessary or boring na sasabihin. Every sentence dapat may anticipation para gustuhin nilang tapusin yung video. Kung boring yung kwento, iiwan ka lang nila at mag-i-scroll. Mas maganda kung raw at authentic yung approach mo sa story kasi sa TikTok, hindi naman naghahanap ng super well-polished or heavily edited na videos ang viewers. Kung ganun ang gusto nila, malamang pupunta sila sa YouTube or Netflix. Gusto ng TikTok viewers yung mga raw content. Yung kuha lang sa phone at hindi heavily edited. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun na pwede ka nang mag-upload ng low quality. Dapat decent pa rin, pero hindi kailangang super polished. And then yung last part ng video is yung payoff. Dito mo sasagutin yung tanong or issue na tinanong mo sa simula. Or dito maayos yung problem na shinare mo. Ang pinaka-importante sa payoff is wala dapat to sa simula or sa gitna. Dapat laging nasa ending to. Kasi kung makukuha agad nila yung sagot or resolution, malamang mag-scroll off na sila after that. Same concept din to sa YouTube. Kapag binigay mo agad yung payoff sa simula or sa gitna ng video, mas mataas yung chance na mag-click off ang mga viewers. Pero now na na-explain ko na lahat ng formula para mag-viral, pag-usapan naman natin yung mga tools na pwede mong gamitin, tas mag-analyze din tayo ng ilang viral TikToks para makita natin kung anong nagpa-viral sa kanila. Isa sa pinaka-importanting factor para mag-viral is hindi ka lang sa TikTok nagpo-post. Dapat nagpo-post ka rin sa multiple platforms. Kasi may mga audience sa ibang platforms na iba din ang response sa video mo kumpara sa ibang platform. Halimbawa, pwedeng hindi mag-click sa TikTok ang isang video mo pero biglang viral naman siya sa YouTube Shorts. Nangyari na to sa akin ng ilang beses. Kaya wag mong limitahan ang sarili mo sa TikTok lang. Ganon din sa ibang platforms. Wag kang mag-focus sa isang platform. I-post mo sa lahat kahit iisa lang yung video. Kasi bawat platform magkakaiba yung audience. Kaya syempre, iba yung chance na mag-viral. Sa mga ganitong bagay, hindi mo talaga mape-predict kung anong magbo-blow up. May mga videos rin na hindi ko na-expect mag-viral pero nag-viral. Meron ding akala ko mag-viral pero hindi. Kaya ang key dito is mag-post ng consistent at i-share sa lahat ng platforms. Yung tool na i-recommend ko para dito is Stickmate. May link tayo niyan sa baba and basically dito ka makaka-download ng TikTok videos ng walang watermark. Pwede mong i-download from TikTok tapos i-repost sa platforms like Instagram Reels, Facebook Reels, Snapchat at YouTube Shorts. Isa pang key tool na hindi masyadong napapag-usapan is yung research tool na nasa loob mismo ng TikTok. Pwede kang pumunta sa profile ng ibang creators na similar sa content mo, tapos i-click mo yung video feed button para ma-filter yung videos nila by most popular. This way, makikita mo kung ano yung videos na nag-work sa audience nila. Kaya pwede mong i-replicate yun para sa audience mo. Pero syempre, wag mong kokopyahin exactly. Ang goal mo is improve or gawing mas unique yung sayo. Kasi kung exact copy yan, mataas yung chance na mapansin ng audience at malaki yung impact niyan sa social media mo. Kapag na-label ka as copycat, delikado yan sa growth ng social media mo. So now, analyze natin yung ilang viral TikToks tapos pag-usapan natin kung paano sila nag-viral. Yung unang TikTok is tungkol sa health. At yung video na to naka 14.3 million views. Ipi-play ko yung intro para marinig nyo. Top 3 natural supplements for your best health. So may top 3 hooks sila. Sabi ko nga kanina talagang may power ang listicles. Gusto ng mga tao na alam nila yung aasahan nila sa video.
Kaya kung sinabi mong top 3, alam nila na may 3 supplements silang matututunan. Plus, gustong-gusto ng lahat matuto kung paano maging mas healthy. Kaya specific to at relatable sa lahat ng tao. Dagdag pa dyan, engaging din yung visual sila. May mga images sila sa screen, tas yung voice over lively, hindi monotone, kaya mas appealing. Valuable info din yung binibigay nila, kaya gusto ng maraming tao, tulad ng pampakabal ng buhok, pampapayat ng bewang, o pampabata ng katawan. Yung next TikTok na pag-uusapan natin is mula naman sa isa sa pinakasikat na comedian sa platform ngayon, si Matt R. At may 18.3 million views yung video niya. How old are you? 68. 68. And what is your name? Sandy. Sandy. Papansin nyo sa unang 5 seconds na may text sa screen para sa context. Kaya yung hook, swak sa text sa screen. Nag-start to sa pagtatanong niya sa babae kung ilang taon na siya, kaya alam agad ng viewers na hindi to clickbait. From the text, mahuhook ka agad at gugustuhin mong panoorin kasi na-curious ka. Bakit kaya cool yung babae? May raw element din kasi literal na parang nanonood ka lang ng nag-i-stand-up comedy. And feeling mo, nandun ka sa mismong room habang nangyayari yun. Now, yung last TikTok na i-analyze natin ay merong 23 million views. At super simple lang nito. Feeling ko kahit sino pwedeng gumawa nito. Papakita ko sa inyo yung first 3 seconds. I don't speak Portuguese. So pansin nyo, text agad yung ginamit nila para i-hook yung viewers. Malamang nagtataka agad yung mga viewers. Ano kayong ibig sabihin ng whole life was a lie dito? At na-hook din sila kasi kung nakita nyo, nasa traffic siya and lahat tayo familiar sa ganong scenario. Kaya madaling makarelate. Dagdag mo pa yung raw aspect nito na literal na nag-film lang siya sa phone habang traffic. Hindi polished yung video. Medyo sablay pa nga yung pagka-zoom in. And very unfiltered yung dating. Pero super relatable siya. Kasi karamihan sa comments hindi rin alam na being in traffic is not solid. Kaya kung makakagawa ka ng content na super relatable, mataas yung chance na maraming mag-e-engage sa comments at makikipag-interact sa video. But anyways, yan na yung formula kung paano gumawa ng viral TikToks. Sana may value kayong nakuha sa mga sinabi ko, and if so, please consider leaving a like and subscribe for more videos like this. Dito sa channel, marami kaming how-to guides at tutorials. And yeah, kung may kakilala kayong interesado rin sa social media, share nyo rin to sa kanila. Yun lang for today. Thank you for your time and takit sa next video.